Lumakad bilang mga anak ng liwanag. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa chapter 5, verse 7 hanggang verse 14. Ang mga salin ng Biblia na ating gagamitin, ang bagong ang Biblia at New King James Version. Lumakad. Ang salita nga pong ito madalas nating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo bilang paglalarawan ng pamumuhay. Lumakad o paglalarawan ng pagsasabuhay. Isang pang-araw-araw na pagpili o kaya pagdedesisyon, isang panghabang buhay na proseso ng paglago at pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang bilang mga anak ng liwanag naman, hindi po ito tumutukoy sa lahat ng tao sa mundo, kundi ito ay mga taong tunay na sumasampalataya kay Kristo. Mga tinubos, mga pinatawad ang kasalanan ayon sa biyaya ng Diyos. Mga nakarinig ng salita ng katotohanan, mga tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ito yung mga dating patay dahil sa kasalanan, ngunit binuhay kay Kristo. Naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Mga taong hindi na dapat mamuhay gaya nung dati, kundi magbihis na ng bagong pagkatao. Ibig sabihin po, mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, mga taong tinanggap ang Ebanghelyo, mga dating nasa kadiliman na ngayon po ay nasa liwanag ng Panginoon. Ito yung mga taong nabibilang sa liwanag at nararapat ng mamuhay ayon sa liwanag. So, kung ikaw ay na kay Kristo na, hindi ka na pwedeng or hindi na angkop na mamuhay katulad ng dati noong wala ka pa kay Kristo. At kung paanong siniseryoso mo po na pakinggan at tanggapin ang mabuting balita o ang gospel, dapat mo ding seryosong pakinggan hanggang masunod ang mga babala at ang mga utos ng Diyos bunga ng iyong pananampalataya. Bilang tugon sa mabuting balita na ating tinanggap, dapat seryoson din nating pakinggan ang mga babala, ang mga tungkol sa utos at tungkol sa puot, tungkol sa parusa at hatol ng Diyos. Kailangan din po nating seryosong pakinggan yan dahil madali tayong matukso na bumalik sa dati nating pamumuhay nung tayo ay wala pa kay Kristo. At mabilis din tayong maakay na gayahin yung masamang pag-iisip at masasamang pamumuhay ng mga taong wala pa kay Kristo. Ang pagsusumamo ni Pablo sa mga taga-Efeso na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Katulad sa mga taga-Efeso po, kung ikaw ay na kay Kristo na, tinanggap ang kaligtasan, tinanggap ang mga pagpapalang na kay Kristo, kinakailangang lumakad o kaya mamuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Na sa halip na makibahagi sa mga gawain ng mga hindi Kristiyano o kaya mga hindi mananampalataya, dapat magpatuloy sa paglakad o kaya magpatuloy sa pamumuhay ayon sa liwanag at ilantad ang mga gawa ng kadiliman. Ngayon po, sa tekstong ating pag-aaralan, tatalakay natin mula sa bahagi ng sulat na ito ni Apostol Pablo ang dalawang utos para sa mga anak ng liwanag. At sa bawat utos, pag-isipan, pag-aralan natin kung ano ba yung mga dahilan, ano yung layunin, at ano yung motivation kung bakit natin susundin yung utos dito. So, hatiin natin sa dalawang major points or dalawang major section itong verses 7 hanggang verse 14. Ano yung utos? Una po, huwag makibahagi sa gawa ng kadiliman. Matapos na magbigay ng mabigat na babala si Apostol Pablo laban sa mga mapakiapid, laban sa mga mahalay o kaya sakim o mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na sila ay walang mga mamanahin sa kaharian ni Kristo at kaharian ng Diyos, na sila ay dumarating sa kanila yung galit ng Diyos. Matapos po na maibigay yung mabigat na babala na yon, sa passage na ating pag-aaralan ngayon, sasabihin naman ni Pablo, yung mga
hindi natin dapat gawin o yung mga hindi dapat ginagawa ng mga mananampalataya. Sa verse 7, kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila. Sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito, huwag na kayong makikisama. Ibig sabihin, kung ayaw natin na matulad sa yung buhay natin, matulad sa kahihinatnan ng buhay ng mga anak ng pagsuway, buhay ng mga taong walang mamanahin sa kaharian ng Diyos, wag daw po nating tutularan yung pamumuhay nila. Do not be partakers with them. Huwag makisama o huwag makibahagi sa mga hindi mananampalataya. Maging sa mga nagsasabing mananampalataya pero hindi naman nakikitaan ng pagsunod at halos yung pamumuhay walang pagkakaiba sa mga unbelievers. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Yan yung utos dito. Kasama dito po yung pakikipagrelasyon o kaya connection o kaya ugnayan sa kanila. Na kahit hindi natin, yung bang ugnayan na kahit hindi natin ginagawa yung ginagawa nila, pero parang okay lang sa atin. O kaya parang aprobado sa atin yung lifestyle ng mga hindi mananampalataya. Ganito din po yung paalala ni Pablo sa mga taga-Korinto bilang templo ng Diyos na buhay. Ito yung reminder. Huwag na kayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Sa halip, lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa mga hindi mananampalataya. Mababasa po yan sa 2 Korinto chapter 6. So, ang point po, walang partnership, walang fellowship, walang ugnayan o relasyon ang believers sa mga unbelievers. Ang ibig ko pong sabihin, walang spiritual fellowship o pakikisama sa kasalanan ang liwanag at ang kadiliman. Pero, syempre, tayo may pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Pakikitungo na may pag-ibig at yung pag-share natin sa kanila ng gospel. Hindi naman kasi na pwede na yung bang totally iiwasan natin yung mga unbelievers. Sa buhay natin ito, imposible pa nga na maiwasan natin ang mga hindi mananampalataya. Makakasalamuha at makakasalamuha natin sila. Sabi nga ni Pablo sa unang Korinto sa chapter 5, kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan o kaya para sila'y maiwasan, para totally maiwasan yung mga hindi mananampalataya, kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito. Yan yung nakasulat sa unang Korinto chapter 5 verse 10. So hindi naman ibig sabihin na bawal na tayong kumain na kasama nila, yung makisalo, o kaya bawal na tayong makipagkaibigan, makipagkwentuhan sa kanila, o kaya makipagtrabaho or makipagpartner sa business, no, sa mga unbelievers, o kaya wag na tayong sumama lalo na kung gawaing mabuti naman. Ang punto po dito, wag tayong aayon, wag tayong makikisama sa mga gawain nila na taliwas sa kalooban ng Diyos. Yun yung wag kayong makibahagi sa kanila. Yun yung ibig sabihin. Hindi tayo pwedeng makipagrelasyon sa kanila, kumbaga. Yung relationship na in a way, makukompromiso yung pananampalataya natin. Huwag nating ilalagay yung sarili natin sa isang sitwasyon na dahil sa pakikibahagi natin sa hindi mananampalataya ay natutukso tayong gawin o isabuhay yung mga ginagawa o pamumuhay nila. Paalala po na huwag makipag-isa sa paraan na masisira yung ating pananampalataya at kabanalan. Tingnan po ninyo kung gaano kaseryoso ang Biblia na dapat pala talagang iniiwasan ng mga mananampalataya ang mga pamumuhay ng mga hindi mananampalataya. Basahin natin tong Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito,
laban sa hukbong spiritual ng kasama sa kalangitan. May seryosong labanan. At ganito naman po ang nakasulat sa Acts chapter 26 verse 18. Upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ng Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So seryoso po ang mga paalala, seryoso ang mga babala ng Biblia na talikuran natin ang kadiliman at tunguhin natin ang liwanag. Talikuran natin ang kapangyarihan ni Satanas at tunguhin natin ang Diyos. So, siyasatin po nating mabuti yung ating mga sarili. I-check, bantayan, siyasatin yung ating pamumuhay. Meron ba tayong mga ginagawa sa pribadong oras natin o kaya sa mga panahong walang nakakakita sa atin? Halimbawa, sa paghahanap buhay natin. O kaya yun nga, yung maging sa pakikipagrelasyon natin na nakikibahagi ba tayo? O kaya nakikisama tayo sa gawain ng kadiliman? Gawain ng kamunduhan? O kaya kasalanan? Meron ba tayong mga sinasamahang tao, mga barkada o mga kaibigan natin? O kaya boyfriend, girlfriend o asawa natin na sinasamahan natin na namumuhay sa kadiliman, nasarado yung kanilang mga mata, namumuhay sa kasalanan. Tandaan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 7. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila. Huwag makibahagi sa kasalanan ng iba. Huwag silang gagayahin kung kasalanan, no? Huwag silang sasamahan sa gawaing masama. At huwag ding aaprobahan o kaya susuportahan o kaya tatanggapin yung mga ginagawa nila. Natalakay natin ito sa naunang mga talatang ating pinag-aralan. Ang tinutukoy dito, ito yung mga mapakiapid, ito yung mga sakim, may karumihan, mahahalay, pag-iisip at pananalita, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga walang mamanahin sa kaharian ng Diyos at mga kinapupuotan ng Diyos. Do not be partakers with them. Matapos sabihin ito ni Apostol Pablo, kung ano yung hindi dapat gawin, sasabihin din niya sa kasunod kung ano yung dapat gawin at ano-ano yung mga dahilan o kaya motibasyon para gawin o sundin yung utos dito. Ano yung dapat gawin? Lumakad ayon sa bagong pagkakakilanlan. Sa verse 8, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. So dahil ngayon ay nasa kaliwanagan na, walk as children of light. Ano ba yung ibig sabihin ng nasa kaliwanagan? O kaya buhay na nasa liwanag. Ito yung buhay na tinutularan ang Diyos dahil ang Diyos ay liwanag. Ito yung lumalakad sa liwanag dahil alam nating ang Diyos ay liwanag. Ibig sabihin po, ito yung buhay na ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Buhay na nasa liwanag. Buhay na nasa kaliwanagan. Hindi ito madaling masunod. No? Lalo na kung may natitira pang gawain ng kadiliman na nasa puso natin. Hindi madaling sumunod na lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, lalo na kung yung puso natin ay meron pang natitirang gawain ng kadiliman tulad ng sexual immorality, yung karumihan, o kaya meron pang kasakiman, o kaya mahalay na pagsasalita. Lalong nagiging mahirap sundin ito na lumakad
gaya ng mga anak ng liwanag dahil na rin sa pressures sa paligid natin. Ano bang pressures ito? Kapag sinabi natin na kasalanan, may pinayuhan tayo, may kinausap tayo, at sinabi natin na kasalanan ang pagsisiping ng hindi mag-asawa o kaya ng kaparehong kasarian. O kaya sabihin natin na dapat pahalagahan ang kasal. Nagiging negatibo ang reactions nila sa atin. Yun yung pressure. Nagagalit sila, aatakihin tayo. Kaya po, mas nahihirapan tayong lumakad sa liwanag. Pero ang paalala nga sa atin bilang mga mananampalataya, manatili sa daang inilatag ng Panginoon. So manatili, wag yung paliko-liko. Wag paatras ng paatras. Anumang pressures, anumang hirap, dapat diretso lang yung lakad. Walk as children of light. Merong ipinapagawa si Pablo. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Meron ding hindi ipinapagawa si Apostol Pablo. Huwag kayong makibahagi sa kanila, sa mga hindi mananampalataya. Para makalakad tayo sa liwanag, nagbigay si Apostle Paul ng ilang mga dahilan kung bakit natin dapat sundin ang utos dito sa atin. Ito yung unang dahilan. Sabi po sa verse 8, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Ito ay reminder, paalala ng bagong identity natin as children of light. Hindi na ikaw tulad ng dati, na bago ka na. Dahil na kay Kristo ka na, dahil nakilala mo na si Kristo, at ang katotohanan ng na kay Kristo, meron na tayong new identity, new self, bagong pagkatao. Wala na yung luma, wala na yung dati. So, dapat mamuhay ka na sa paraang angkop sa bagong identity mo. Dapat namumuhay ka na sa paraang angkop sa bagong pagkakakilanlan mo na meron ka kay Kristo. Sabi dito sa pasimula ng verse 8, sabi na Apostle Paul, sapagkat kayo'y dating kadiliman. Dati yon, iba na ngayon. May pagbabago na. Malaking pagbabago na nakikita sa pamumuhay. Nasa liwanag na dahil na kay Kristo na. Sinabi nga po ng Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan, sabi ng Panginoon. Ang sumusunod sa akin, hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kaya wala na sa kadiliman, nasa liwanag na. May ilaw na ng buhay ang sinumang sumusunod sa Panginoong Hesus. Ang itinuturo dito sa atin, hindi lang basta pagbabago ng kalagayan, hindi lang basta pagbabago ng posisyon. Kasama yon. Mababago yung kalagayan, mababago yung posisyon, pero hindi lang yon, kundi pagbabago din po ng kalikasan o nature. Sabi po, kayo'y dating kadiliman. So, bago na yung kalikasan. Subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Tandaan natin yung bagong pagkatao na meron tayo. Ngayon ay liwanag sa Panginoon. Mamuhay tayong eksakto sa description. Mamuhay tayo sa paraang tugma at nararapat sa bago nating identity kay Kristo. But now, you are light in the Lord. Yan ang una, no? Para makapamuhay tayo sa liwanag. Yung ikalawa, may kinalaman sa bunga ng liwanag na nasa atin. Kumbaga, kung ano yung itinanim, yun din yung bunga. Sabi ni Apostle Paul sa verse 9, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid, at katotohanan. Kung bago na yung ating pagkatao, bago na din yung nakikitang bunga ng ating paglakad o yung bunga ng ating pamumuhay. Yung mga bungang tinutukoy dito, refleksyon ng mga katangian ng Diyos. Ibig sabihin, nakikitaan tayo ng mabuti o goodness
at nagsisikap tayong makagawa ng mabuti dahil ang ating Diyos ay mabuti. Nakakagawa tayo ng matuwid o righteousness at nagsisikap tayong maging matuwid dahil ang ating Diyos ay matuwid o perfectly righteous. At namumuhay tayo at nagsasalita tayo ng may katotohanan o truth at nagsisikap tayo sa pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig dahil ang Diyos ay katotohanan, kung paanong ang katotohanan ay naka Jesus. Ito yung klase ng buhay na bunga ng bagong pagkatao na meron tayo. Goodness, righteousness, and truth. At imposible po na makitaan tayo ng ganitong mga bunga kung babalik tayo o kaya mananatili tayo sa kadiliman. Kaya po dapat tayong manatili sa paglakad sa liwanag dahil ito na yung bagong daan na itinakda sa atin ng Diyos na lakaran natin mula pa noong una. Ikatlong dahilan, may kinalaman sa bagong layunin. May bago na tayong identity, may bago na tayong bunga. Ang pangatlo, may bago na tayong layunin. Sa verse 10, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Pati yung layunin natin sa buhay, nagkakaroon ng pagbabago, radical na pagbabago. Kung dati yung mga ginagawa natin sa buhay ay kung ano lamang yung acceptable sa sarili natin, nagpapasaya sa sarili natin, pleasing sa sarili natin, dati yon. Ngayon iba na. Hindi na para sa sarili lang, kundi para na sa Panginoon. So, inaalam o finding out o kaya proving, galing sa Greek word na dokimadso, inaalam. Ibig sabihin, to discern, to examine, or to test. Sinusuri na natin yung mga bagay-bagay na gagawin natin. Yung gagawin ba natin, naaayon ba sa salita ng Diyos? So, inaalam na, tinitest na, may discern, may pag-discern na. Ina-examine. Yung gagawin ba natin ay acceptable kaya sa Panginoon? Magbibigay kaya ito ng karangalan sa Diyos? So may pagbabago na. Hindi na ginagawa dahil nakasanayan lang. O kaya ginagawa dahil nagbibigay pleasure sa sarili. Sa relasyon po na meron tayo ngayon, or sa trabaho, or sa paraan ng paghahanap buhay natin, pag tinest natin, pag inexamine natin, kalugod-lugod ba sa Panginoon? Yung mga ginagawa natin sa araw-araw, yung pakikipagrelasyon natin sa ating asawa, sa girlfriend, sa boyfriend natin, acceptable ba kay Lord? Will it please the Lord kung ipagpapatuloy yan? Or kung meron bang kailangang baguhin? Or kaya meron bang kailangang ayusin? So, test, examine, alamin, finding out. Bilang mga mananampalataya na, ang nangingibabaw na dapat ay ang layuning mabigyan ng kaluguran ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Yung kalugod-lugod na sa Panginoon. At mangyayari lamang ito kung tunay nating susundin ang payo ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Kung ang isip natin ay nasasanay at nahuhubog, hindi ng sanlibutang ito kundi nasasanay at nahuhubog yung isip natin ng mga katuruan at ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos, matututunan po natin kung paano magdesisyon kung alin yung mabuti, kung alin yung kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip at sa pag-alam kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon, matutulungan tayong pumili at magdesisyon ng tama. Halimbawa, sino ba yung dapat nating mapangasawa?
Sino ba yung, or ano ba yung trabaho na dapat nating pasukin? Paano ba natin gastusin yung pera o kayamanan natin? Paano ba natin kukonsumuhin yung mga biyayang material na meron tayo? At paano ba natin babalansehin yung pag-aaral o kaya yung paghahanap buhay sa pamilya at ministeryo natin at marami pang iba sa aspeto ng ating buhay. Sa pamamagitan po ng pagbabago ng ating pag-iisip at sa pag-alam kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon, matutulungan tayong pumili ng tama at magdesisyon ng tama. Ang unang utos po bilang mga anak ng liwanag, huwag kayong makibahagi sa gawain ng mga hindi mananampalataya, kundi manatili sa paglakad sa liwanag dahil meron na tayong bagong pagkatao. May bagong bunga o bagong gawain at may bagong layunin na tayo sa buhay. Ang ikalawang utos at ikalawang punto sa ating pag-aaral, ilantad ang gawa ng kadiliman sa liwanag. Dito naman po, itinuturo ni Pablo yung ikalawang utos na sa halip na makibahagi nga sa gawa ng kadiliman ay ilantad natin ito. Ang paglakad sa liwanag hindi lang pala basta pag-iwas lang sa mga makasalanan kundi pagmamalasakit din sa kanila, lalo na sa spiritual na kalagayan. Kaya hindi natin sila dapat ding binabaliwala. Sa halip, dinadala natin yung kanilang gawa sa liwanag ng katotohanan para po yung liwanag ng katotohanan, matutulungan sila na makita yung mali, yung karumihan, at magkaroon din sila ng pagkakataong magsisi at lumapit kay Kristo. Sa verse 11, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Halos inulit po ni Apostol Pablo yung nasa verse 7, no? Huwag kayong makibahagi. Pero dito, ang ginamit, have no fellowship. Parehong diwa, parehong utos, sa halip na makibahagi, ibunyag o kaya i-expose. Meaning, may gagawin tayo para maipakita na kasalanan yung ginagawa nila. Na ang kasalanan, ang pagsuway sa Diyos, na ang pagsunod sa kagustuhan ng kaaway ng Diyos ay mga gawa ng kadiliman. Works of darkness. Mahirap ding sundin ito. Mahirap, kung ang utos na ito, mahirap sundin. Dahil mas madali sa atin yung manahimik na lang. Magsawalang kibo na lang kesa sumunod sa payo o utos na inyong ilantad ang mga gawa ng kadiliman. Kasi ito yung pangalawang utos dito. Yung una, wag makibahagi. Sa halip na makibahagi, iilantad pa ito. Kung susundin natin ang utos na ito, at dapat nating sundin kasi mula ito sa Biblia, kailangan po buo yung loob natin na may pag-ibig. Dahil ito ay utos, nararapat nating sundin ito. Sa pagsunod sa utos, dapat buo yung loob natin. At taglay yung pag-ibig. Ilantad o i-expose. Mahirap eh. Bakit? Kasi naunawa nating hindi madaling sabihin na kasalanan ang magkaroon ng sexual relationship sa mga hindi mag-asawa o kaya bago mag-asawa at maging sa yung kapwa kasarian. Mahirap sabihin. At yung mga gawa na iyon ay o klase ng pamumuhay na iyon ay works of darkness. Hindi madaling sabihin kaya kailangan natin maging maingat. Paalala din po na hindi lahat ng kasalanan kailangang ilantad in public na ipopost sa social media o kaya ibabalita sa lahat, i-involve ang lahat. Kapag sinabi pong ilantad o rather expose them, maaari din natin itong gawin in private. Tapos yung purpose, yung layunin ng paglalantad
ay maipakita na kasalanan yung ginagawa at maakay sa pagsisisi at maituro sila kay Kristo. Ang paglalantad ay ginagawa sa katotohanan, truth, at sa pag-ibig. May kaayusan, may kababaang loob, may pagmamalasakit, may layuning maibalik, hindi yung masira or hindi maitaboy. May layuning hindi mawala o maligaw ng tuluyan. So may pagmamalasakit. Bakit dapat gawin? Yung wag makibahagi kasi, yung unang utos, kakayanin natin. Wag makibahagi sa gawa ng kadiliman. Wag makibahagi sa pamumuhay ng mga hindi mananampalataya. Kakayanin natin yun. Pero yung ilantad, ang mga ito, yung utos dito, mahirapan tayo. Ganun pa man, gagawin pa din natin. Bakit natin ito gagawin? Pag-isipan po natin yung sinasabi ni Pablo dito sa verse 12. Sapagkat or for, connecting word, no? Ibig sabihin, may dahilan si Pablo kung bakit sinabi niya sa verse 11 na, sinabi doon, huwag kayong makibahagi sa gawa ng kadiliman, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiya-hiyang sabihin. Kapag mali yung ginagawa, ang natural na tendency ng marami, ilihim o kaya itago yung maling ginagawa. Pero yung utos nga sa atin, di ba? Ilantad yung gawa ng kadiliman, ilantad sa liwanag. Bakit po? Kasi yung kasalanan, tumitiba yan, lumalakas yan kapag palihim. Kapag walang nagpapayo ng totoo. Kapag walang sumusuway sa kasalanan na yan. Kapag walang umaalalay ng may pag-ibig. So, mas lalong tumitiba yung kasalanan, mas nakakasanayan kasi walang nagpapayo ng totoo, walang nagsusuway, mas nagmumukhang tama, matuwid, at katanggap-tanggap yung kasalanan. So, kailangan merong sumusuway. Merong umaalalay ng may pag-ibig. Ang point po, hindi lang basta pag-usapan, kundi maipakita na yung kasalanan kahiya-hiya. Nakakahiya. Dapat talagang talikuran at may tamang paraan ng paglalantad. Hindi para yung paglalantad hindi para maikalat yung kasalanan, para masira yung pagkatao or mapahiya yung tao. Hindi para makapanglait, kundi ang paglalantad ay yung tamang paraan, yung makasalanan ay madala sa liwanag ng salita ng Diyos. Maituwid ng may pag-ibig at maakay sa pagsisisi. Yan yung tamang paraan ng paglalantad. Dapat makita yung totoong kulay ng kasalanan. Makikita yung totoong kulay ng kasalanan sa liwanag, hindi sa dilim. Ang palihim na ginagawang kasalanan, pinakamapanganib na kasalanan. Mapanganib, hindi lang sa pisikal, lalong-lalo na sa spiritual nating kalagayan. Kaya hindi natin hahayaan na lang na mamuhay sa kasalanan ang kapatid natin sa pananampalataya. May gagawin tayo. Ito yung utos dito sa atin na pangalawa. Ilalantad natin. Kung may makikita po kayong kahiya-hiya ko na kasalanan, tulungan po ninyo ako na mailapit ito sa Diyos. Tulungan po ninyo ako sa pamamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos na maging trusted, mature believer po kayo. Maging daluyan ka po ng liwanag, ng katotohanan at ng kabanalan. Ang ibig ko pong sabihin, magtulungan tayo na mailantad ang kasalanan dahil ang kasalanan ay lumalakas sa lihim o kaya kapag patago. Pero kapag yan dinala sa liwanag, ang kasalanan na yan, hihina hanggang mamatay. Sabi ni Pablo sa verse 13, subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita.
sa pagkilos naman natin, sa paglalantad ng gawain ng makasalanan, ang salita ng Diyos ang pamantayan. Kasi yung salita ng Diyos, katotohanan, liwanag. Hindi salita ng kung sino mang tao. No? O kaya hindi salita at paniniwalang katanggap-tanggap sa tao ang pamantayan. Tapos taliwas pa sa salita at turo ng Biblia. Ang layunin, hindi para ipahiya or saktan o ipamukhang makasalanan ang nagkakasala, kundi ang nais natin, ang layunin natin ay makasunod sa salita ng Diyos at matalo yung kadiliman at manaig yung liwanag. Ibig sabihin, ilalantad natin ang kasalanan para mapalitan yung kadiliman. Imbis na may kadiliman, nagkakaroon ng liwanag ng katotohanan. May lalantad yung mga bagay na palihim sa pamamagitan po ng liwanag. Muli, ano yung layunin ng paglalantad? Sa verse 14, sa pagpapatuloy ni Apostle Paul, yung English version nandito for whatever makes manifest is light. Ito yung sa verse 14. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Sa Revised Tagalog Popular Version, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Meaning po, kapag ang isang bagay ay nalantad na, hindi na yan mananatiling lihim, na-reveal na na-expose na. Hindi na yan mananatili sa kadiliman. Ang liwanag ang nagbubunyag kung ano ang totoo. Sa pagpapatuloy, kaya't sinasabi, therefore, he says, sa limitadong kaalaman at kakayahan ko po, hindi ko makita kung meron itong eksaktong passage na pinagkunan si Apostle Paul mula sa Old Testament. Sabi niya dito, kaya't sinasabi. Galing kaya ito sa Old Testament? Hindi ko makita yung eksaktong passage na pinagkuhanan ni Pablo. Pero, ang verse na ito, tila isang particular na panawagan na katulad ng mga pahayag sa sulat ni Propeta Isaias. Sa chapter 51, sa verse 17, sa chapter 52, sa chapter 60, mga patungkol sa gumising at tumayo o kaya bumangon. Ayan, ang mahalaga makita natin dito, may panawagan ang Diyos. May panawagan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano yung panawagan? Gumising ka, ikaw na natutulog. Ang natutulog dito, o yung who sleep, paglalarawan ng taong manhid sa kasalanan. Walang pakialam sa kabanalan. Walang pakialam sa katotohanan. Sa liwanag ng salita ng Diyos. Yan yung tulog. Hindi na-alarma sa masamang kalagayan at kadelikaduhan ng kasamaan. Maaring gising ito sa pisikal, pero tulog sa spiritual. Ang utos dito, kung may tulog sa spiritual, gumising. Gumising ka, ikaw na natutulog. Para bang spiritual comatose. Kailangang gumising. Ibig sabihin, magising sa espiritu, magising sa isip, magising sa puso, magising sa pananampalataya. At ang sabi pa, bumangon mula sa mga patay. Yung patay naman o yung dead, ito yung mga hiwalay sa Diyos. Ito yung mga alipin ng kasalanan, namumuhay ng sadya sa kasalanan, mga walang tunay na buhay na espiritual. Patay. Maaring buhay sila physically, religyoso, aktibo sa church, sa mga gawain, pero walang buhay kay Kristo. Ang utos dito, bumangon, arise. Isang panawagan ng pagsisisi. Isang panawagan ng pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik sa Diyos. So, awake and arise. Gising, bumangon. Ibig sabihin, buhay. Kumikilos, gumagalaw. Lumalakad, lumalago. Nakikitaan ng patotoo. Buhay ang pananampalataya. Matapos sabihin ni Pablo ang utos na gumising at bumangon,
nagbigay naman siya ng pangako. At si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Gumising ka at bumangon at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Ito po ay tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na bumago ng buhay, magbangon ng patay, at magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman. Gumising ka, lumapit ka kay Kristo. Bumangon ka dahil may buhay kay Kristo. May liwanag, may bagong simula. Pagtuturo na hindi tayo ang mismong gumagawa at hindi rin tayo ang mismong pinagmumulan ng liwanag, kundi tumatanggap tayo ng liwanag mula kay Kristo. And Christ will give you light. Ang point po, ang dahilan kung bakit dapat nating ilantad ang kadiliman sa liwanag, kung bakit dapat nating iharap ang mga makasalanan kay Kristo, ay dahil po naniniwala tayo sa kapangyarihan ni Kristo na magliliwanag sa kadiliman, na bumubuhay ng patay at bumabago ng buhay. Kaya kay Kristo po may liwanag, may bagong buhay, may pag-asa ang sino mang nasa kadiliman. At ang liwanag ni Kristo hindi lang naglalantad ng kasalanan, ito rin ay nagbibigay ng bagong buhay. So mga kapatid, ito yung malinaw na gustong ituro ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Ephesians chapter 5, verse 7 hanggang verse 14. Sa halip na makibahagi sa gawa ng kadiliman, dapat po tayong magpatuloy na lumakad sa liwanag at buong tapang na ilantad ang kadiliman sa liwanag ni Kristo. Hindi pala sapat na umiiwas lang tayo sa kasalanan, kundi ang panawagan din sa atin, mamuhay sa liwanag at akayin din sa liwanag ang iba. Para po maging personal yung application natin dito, may dalawang bagay tayong dapat gawin. Una, para sa sarili. Siyasatin natin yung ating mga puso. Meron bang tinatago pa tayong kasalanan? May mga bahagi ba ng buhay natin na nakikibahagi pa rin tayo sa kadiliman? Ibig sabihin, meron bang galit dyan? Bitterness, sama ng loob, inggit, maruruming pananalita, maling relasyon, mga sexual sins, maging kasakiman o materialismo o kaya pagkahumaling sa mga bagay na sa sanlibutan, huwag nating itago. No? Suriin natin yung ating mga sarili. Meron pa ba ng mga bagay na yan? Yung mga binabanggit ni Apostle Paul, huwag nating itago. Ilantad natin sa liwanag. Sa ating pananampalataya, ang nagtutulak sa atin, hindi takot, kundi biyaya ni Kristo. May kapatawaran at may pagbabago sa Panginoon. So, siya sa atin yung ating mga sarili. Pangalawa, para sa iba din. Kung tayo ay anak ng liwanag, mga anak ng liwanag, hindi ibig sabihin na mananahimik na lang tayo. Hindi ibig sabihin na magsasawalang kibo na lang tayo habang yung iba napapahamak dahil sa kasalanan. So, may mga kaibigan ba tayo? May mga kamag-anak ba tayo? May mga kapamilya ba tayo? May mga kapatid ba tayo sa church na patuloy na sadyang namumuhay sa kasalanan? Ilalantad natin ang kasalanan sa tamang paraan at tamang layunin. Hindi para ipahiya o kaya hamakin ng iba, hindi para husgahan ng iba, kundi para akayin din sila sa liwanag ni Kristo. Again, hindi po ito madali. Pero ito ang ating pag-asa. Makapangyarihan ang liwanag kaysa dilim. Kaya huwag tayong magsawalang bahala. Kung nakikita natin ang iba na nasisira ang buhay dahil sa kasalanan, ituro at akayin sila sa liwanag. Huwag nating baliwalain sila. Kung nakikita natin ang iba na namumuhay at naghihintay ang kapahamakan dahil sa kasalanan, ituro at akayin sila sa liwanag. Ituro sa pagsisisi at lumapit sa liwanag ni Kristo. Hindi madaling ilantad ang kadiliman sa liwanag. Ang kasalanan na natitira sa puso natin, hindi yan madaling ilantad. Maging yung kasalanan ng ibang tao, napakahirap ilantad.
Kaya po patuloy nating ipangaral ang Ebanghelyo, patuloy nating ipaalala ang salita ng Diyos sa sarili nating puso at sa puso ng iba. Dahil ang Diyos ay merong kapangyarihang magtagumpay laban sa kadiliman sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo. Ang mga kapatid, ang liwanag hindi yan nakikipisa sa kadiliman. Kaya lumakad tayo sa liwanag. Lumakad gaya ng mga anak ng liwanag. Magsisi sa ating mga kasalanan, ituro ang iba kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang liwanag na nagbibigay buhay. Huwag tayong makibahagi sa gawa ng kadiliman at huwag din tayong manahimik na lamang habang may kasalanang sumisira sa atin at sumisira sa iba, kundi ilantad natin ang kadiliman sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi para manlait, hindi para manghusga, kundi para magligtas at para magtuwid. Lumakad tayo bilang mga anak ng liwanag sapagkat si Kristo ang ating liwanag. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Hanggang dito ang ating pag-aaral. Tayo po ay muling manalangin.